May paglilinaw po ang Malacanang sa kontrobersyal na pahayag ng Pangulo hinggil sa agawan ng teritoryo ng Pilipinas at China. Tiniyak din ng palasyo na di raw lumalabag si Pangulong Aquino sa pagbabawal sa paninigarilyo sa mga tanggapan ng gobyerno. Saksi si Sandra Aguinaldo. Hindi sekreto sa publiko ang paninigarilyo ni Pangulong Aquino. Ngayon, muling nabuhay ang usapin kaugnay sa kanyang pagyoyosi. Sa ilang pahayagan kasi, lumabas na sinabi raw ni Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo na ang mga empleyado at opisyal ng gobyerno kasama na ang Pangulo dapat sa smoking area ng government offices na ninigarilyo. Sinundan nila ng tanong kung si Presidente raw covered ng prohibition sa smoking on government places. Ang sinagot ko po ay, opo, covered po kasi wala naman pong exemption doon. Kaya lang, dahil nga po siya ay impeachable, hindi po siya pwedeng maparusahan. I never said that smoking is a ground for impeachment. Sa Memorandum Circular No. 17 ng Civil Service Commission noong 2009, nakasaad na dapat 100% smoke-free at bawal manigarilyo sa lahat ng opisina ng gobyerno maliban lang sa open spaces na itinalagang smoking area. Siya yung head of office. Siya yung magdadesignate kung saan yung lugar niya na pwede siyang manigarilyo. And I'm sure that we must give it to him yung wisdom of knowing where he can smoke. Marami namang open spaces dito. He's mindful of the health aspects. Sinabi naman ni Ronquillo na mali ang lumabas sa ibang media. Hindi raw niya sinabing pwedeng ma-impeach ang Pangulo kung hindi ito naninigarilyo sa tamang lugar. Kung si Presidente, hindi rin siya pwedeng disiplinahin ng civil service. Kasi ang Presidente, impeachable official. Kaya yun meron na rin nagtanong kung ground ba for impeachment yon. Sabi ko hindi. Pagka nahulihan ka nga nagsisigarilyo in a non-smoking area, ang kaparusahan na 500 pesos, 500 to 1,000 pesos lang nag-uumpisa doon. So how can that even be considered as an impeachable offense? May paglilinaw rin ang palasyo sa panayam ng pahayagang The New York Times sa Pangulo tungkol sa agawan ng teritoryo ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Naging kontrobersyal ito dahil sa paghalintulad ng Pangulo sa sitwasyon noong World War II nang kamkami ni Adolf Hitler ang Sudeten Land na bahagi ng Czechoslovakia. Ayon sa Malacanang, di raw intensyon ng Pangulo na insultuhin ang China. Sa parehong panayam, muli ring nanindigan ng Pangulo na hindi siya magsusori para sa Manila bus hostage crisis noong 2010 na ikinamatay ng 8 Hong Kong tourists. Sabi ngayon ng DFA, "We have done everything possible to resolve the issue and reach agreement. We call on the Hong Kong authorities to be sober and to reflect rationally on this issue." Pero para kay Manila Mayor Joseph Estrada, hindi ang Pangulo kundi ang dating liderato ng Maynila ang dapat managot sa hostage crisis. Whatever happens, ang bangling of this Hong Kong hostage, this is the fault of the local official. It's not the fault of the president. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.